Nanginginig ako. Nakita ko ang asawa kong isinusuot ang isang diamond necklace sa leeg ng ibang babae, sa harap mismo ng aking mga mata. Ngunit hindi ako gumawa ng eksena. Sa halip, tinawagan ko ang bangko, at iniulat na ninakaw ang kanyang credit card. Pagkatapos ay kalmado akong umupo. Naghihintay na magsimula ang drama. 5 minuto ang lumipas, nang siya ay magbabayad na, nagpanik ng husto ang aking asawa. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong mga nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas maraming nakakaaliw na kwento. Ang mahinang tunog ng porselanang kutsarita na tumatama sa tasa ng tsaa ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng VIP lounge ng Banco de Ilustre ng tanghaling iyon. Malamig ang silid, may bahagyang amoy ng lavender, at malayo sa ingay ng mga regular na kliyente sa ibabang palapag. Si Sofia ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga binti ay magarang nakakrus. Suot niya ang isang cream-colored silk blouse na tamang-tama sa kanyang katawan, ipinares sa itim na slacks. Walang anumang mamahaling alahas na nakasabit sa kanya, maliban sa isang maliit na relo na may leather strap sa kanyang kaliwang pulso. Ngunit sinumang mapanuri ay malalamang ang halaga ng relong iyon ay katumbas na ng isang family car. Sa kanyang harapan, si Ginoong Reyes, ang branch manager ng Banco de Ilustre, na maputi na ang buhok, ay magiliw ng ngumiti habang inaabot ang isang makapal na dark blue folder. Ginang Sofia, tapos na po naming naproseso ang paglipat ng lahat ng pondo mula sa joint account ninyo patungo sa inyong personal account, sabi ni Ginoong Reyes sa kanyang baritonong boses na nakakakalma. Ayon sa inyong utos kaninang umaga, ang perang mana mula sa yumaong ama ninyo ay hindi namin inilagay sa operational account ng kumpanya na hawak ni Ginoo Leo, kundi sa isang time deposit account na nakapangalan mismo sa inyo. Nakahinga ng maluwag si Sofia, tila may mabigat na dalahin na naalis sa kanyang mga balikat. Maraming salamat, Ginoong Reyes. Gusto ko lang tiyakin na ligtas ang mga ari-ariang iniwan ni Papa. Hindi ako nagtitiwala sa asawa ko. Pero ang real estate business na hawak ni Leo ngayon ay medyo pabago-bago. Kailangan kong magkaroon ng sarili kong pondo, kung sakaling magkaroon ng problema sa cash flow. Tumango si Ginoong Reyes. Kilala na niya ang pamilya ni Sofia sa loob ng maraming dekada. Alam niya kung paano itinayo ng ama ni Sofia ang kanilang imperyo sa negosyo mula sa wala. At may kaunti rin siyang nalalaman sa mga bulong-bulungan tungkol kay Leo, ang asawa ni Sofia na ngayon ay humahawak sa operasyon ng kumpanya. Napakatalinong desisyon po niya ang Ginang Sofia. Bilang isang bangkero, palagi kong inirerekomenda ang diversifikasyon. Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket, di po ba? Bahagyang tumawa si Ginoong Reyes. Sinusubukang pagaanin ang medyo tensyonadong kapaligiran. Bahagyang ngumiti si Sofia. Tama po kayo, Ginoo. Ay, oo nga po pala. Para sa Infinite Prestige card na may shared limit, pakisigurado na lang po na sa phone ko na lang papasok ang mga notification, ha? Madalas kasing pabaya si Leo sa mga ganyan. Baka may makaligtaan kaming bayarin. Ayos na po, Ginang Sofia. Lahat ng notifikasyon para sa mga transaksyon na higit sa asing 50,000 ay direktang ipapadala sa inyong text at email ng real-time. Hawak pa rin ni Ginoong Leo ang supplementary card. Pero ang pangunahing kontrol sa autorisasyon ay nasa inyo pa rin bilang primary account holder. Hinigop ni Sofia ang kanyang chamomile tea na medyo lumamig na. Nakakakalma ang lasa nito. Mahalaga ang araw na ito. Kakatapos niya lang ilayo ang 5 bilyong piso mula sa kontrol ng kanyang asawa nang hindi nito nalalaman. Ewan niya kung bakit. Ngunit ang kanyang kutob bilang asawa at negosyante ay nagsasabing kailangan niya itong gawin mula pa noong nakaraang linggo. Kung ganoon ay aalis na po ako, Ginoo. May iba pa po akong aasikasuhin. Inilapag ni Sofia ang tasa at tumayo. Hayaan ninyo po akong ihatid kayo sa lobby, Ginang Sofia. Mabilis na tumayo si Ginoong Reyes at inayos ang kanyang Amerikana. Wag na po, Ginoo. Sa side exit na lang ako dadaan na konektado sa mall. Maghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng biyenan ko sa susunod na linggo. Saka, nasa valet pa ang sasakyan ko. Tatawagan ko na lang ang driver kapag tapos na ako. Kung ganoon po, mag-iingat kayo, Ginang Sofia. Pakikumusta na lang po ako kay Ginoo Leo. Tumango lang si Sofia. Lumabas siya mula sa malamig na silid patungo sa pasilyo na nagdudugtong sa gusali ng bangko at sa isa sa mga pinakamarangyang shopping center sa Makati. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak at matatag. Ang tunog ng kanyang takong ay tumutunog sa marmol na sahig na may regular na ritmo. Tak, tak, tak. Pakiramdam niya ay nanalo siya ngayon. Ligtas ang ari-arian, ligtas ang kinabukasan,
Hayaan mong maging abala si Leo sa kanyang mga ambisyosong proyekto. Ngunit si Sofia ang tunay na may hawak ng susi sa yaman. Hindi na siya makapaghintay na mag-ikot-ikot sandali sa mall. Marahil ay bumili ng ilang gintong alahas para idagdag sa kanyang koleksyon. O simpleng tumingin-tingin ng mga bagong bag. Hindi niya alam na ang simpleng desisyon na dumaan sa mall sa araw na iyon ay babago sa kanyang buhay ng 180 degrees. Hinihintay siya ng tadhana sa likod ng automatikong salaming pinto na naghihiwalay sa bangko at sa magulong mundo ng pamimili. Ang hangin sa loob ng mall ay iba, mas masigla, mas maingay, at puno ng pinaghalong amoy ng mamahaling pabango, bagong giniling na kape, at ang lamig ng sentralisadong air conditioning. Hinigpitan ni Sofia ang hawak sa kanyang handbag. Naglakad siya ng dahan-dahan, nilalampasan ang mga hanay ng mga branded boutique sa ground floor. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa mga kumikinang na salaming display. Plano niya talagang maghanap ng ginto, ngunit dinala siya ng kanyang mga paa sa high-end jewelry section sa kaliwang bahagi ng mall. Doon nakahilera ang mga kilalang tindahan ng alahas na madalas puntahan ng mga socialite ng Maynila. Siguro isang simpleng kuwintas para kay mama ay maganda na, bulong ni Sofia sa sarili. Lumapit siya sa isang tindahan. Ang La Joya Real. Isa sa kanyang mga dati ng suki. Ang tindahan ay may malalawak na salaming pader, na nagpapahintulot sa sinuman sa labas na makita ang karangyaan sa loob. Handa nang pumasok si Sofia. Ang kanyang kamay ay nakaunat na, handa nang itulak ang makapal na salaming pinto. Ngunit bigla, ang kanyang kilos ay natigilan sa ere. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok sa loob ng isang buong segundo bago ito muling bumomba ng dugo ng napakabilis at masakit patungo sa kanyang ulo. Sa loob, sa harap mismo ng display ng mga solitaire diamond ring, nakatayo ang isang lalaki na may tindig na kilalang kilala niya. Ang light blue slim fit na polo na iyon si Sofia ang bumili niyon noong nakaraang buwan. Ang chronograph watch sa kaliwang kamay regalo niya iyon para sa kanilang anibersaryo, 2 taon na ang nakalipas. Ang maayos na gupit na may kaunting pomade iyon ang tipikal na ayos ng kanyang asawa. Iyon si Leo. Ngunit hindi nag-iisa si Leo. Sa kanyang tabi, malambing na nakakapit sa kaliwang braso ni Leo, ay isang batang babae. Mahaba at kulot ang kanyang buhok, kulay light brown. Nakasuot siya ng isang maikling damit na nagpapakita ng kanyang mahahabang binti at mataas na takong na nagpapatingkad sa kanyang tangkad. Maganda ang kanyang mukha, na may make-up na nagbibigay ng glowing effect na uso sa mga kabataan ngayon. Umatras si Sofia ng isang hakbang. Ang kanyang mga binti ay parang gelatin sa panghihina. Nakita niyang tumatawa si Leo. Isang tawang malaya. Isang tawang matagal nang hindi nakikita ni Sofia sa kanilang tahanan. Yumuko si Leo at may ibinulong sa tainga ng babae. Pagkatapos ay mabilis na hinalikan ito sa pisngi. Ang halik na iyon ay napaka-natural, napaka-relax. Para silang ang pinakamasayang mag-asawa sa mundo, at para bang wala sila sa isang pampublikong lugar. Sino ang babaeng iyon? Sinubukan ni Sofia na alalahanin. Pamilyar ang mukha. Nakita niya ito sa mga litrato ng office gathering ni Leo noong nakaraang buwan. Isang bagong sekretarya o intern. Malabo niyang naaalala ang pangalan. Si Chloe. Binanggit ni Leo bilang isang masipag at maaasahang empleyado. Ngayon, malinaw na maaasahan pala sa ibang paraan. Nakita ni Sofia ang babae. Si Chloe. Na itinuturo ang isang set ng alahas sa display. Isang diamond necklace na may teardrop pendant na napapalibutan ng maliliit na brilyante kasama ang isang pares ng hikaw na kapareho ng disenyo. Alam na alam ni Sofia ang set na iyon. Iyon ang pinakabagong koleksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Tumango si Leo nang walang pag-aalinlangan. Hinaplos niya ang likod ni Chloe at sumenya sa sales lady na ilabas ang alahas. Sumikip ang dibdib ni Sofia. Para bang may isang hindi nakikitang kamay na pumipiga sa kanyang mga baga. Isang pakiramdam ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Leo. Bulong niya. Ang kanyang boses ay napaos. Sa bahay. Palaging nagrereklamo si Leo na mahina ang negosyo. Huwag muna tayong maging magastos, ha mahal. May mga problema sa proyekto. Na-delay ang bayad ng kliyente. Iyon ang palaging sinasabi ni Leo tuwing inaaya siya ni Sofia na magbakasyon o magpa-renovate ng bahay. Si Sofia, bilang isang maunawaing asawa, ay palaging sumusunod. Ginamit pa niya ang kanyang sariling ipon para sa ilang gastusin sa bahay upang hindi ma-stress si Leo. At ngayon, sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang asawang nagsasabing mahina ang negosyo ay handang bumili ng alahas
Nakatumbas ng halaga ng isang studio unit para sa ibang babae. Ang galit ay nagsimulang umakyat, pumapalit sa pagkabigla. Ang mga kamay ni Sofia na kanina'y nanginginig ay mahigpit ng nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Nag-iwan ng mga markang gasuklay. Maaari siyang pumasok ngayon din. Maaari niyang sipain ang pinto, sabunutan ng babae, sampalin si Leo sa harap ng lahat, at gumawa ng iskandalong magiging viral sa social media. Magiging kasiya siya iyon. Sobrang kasiya siya. Ngunit si Sofia ay hindi isang hangal na babae. Siya ang nag-iisang anak ng isang real estate tycoon. Itinuro sa kanya na huwag kailanman magpakita ng emosyon sa harap ng kaaway. Ang pag-iyak at pagsigaw ay magmumukha lamang siyang kaawa-awa. Magbibigay lamang ito kay Leo ng dahilan upang ipagtanggol ang sarili o sisihin pa siya. Hindi. Huminga ng malalim si Sofia. 1, 2. Dahan-dahan siyang umatras. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi na nababalutan ng mosaic mirror. Tinitiyak na hindi siya makikita mula sa loob ng tindahan, ngunit nakikita pa rin niya sila. Tinitigan ni Sofia ang kanyang refleksyon sa salamin ng haligi. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Gusto mong maglaro ng apoy, Leo? Malamig niyang bulong. Sige, ako ang magbibigay ng gasolina. Mula sa likod ng haligi, inilabas ni Sofia ang kanyang smartphone. Umilaw ang screen, ipinapakita ang kanilang wallpaper, isang litrato nilang dalawa, noong honeymoon nila sa Balesin, 5 taon na ang nakalipas. Ang ngiti ni Leo sa litrato ay mukha ng peke ngayon. Gamit ang mga daliring hindi na nanginginig, hinanap ni Sofia ang isang kontak sa kanyang telepono. Hindi si Leo ang tinawagan niya. Iyon ay para sa mga baguhan. Pinindot niya ang pangalan ni Ginoong Reyes, ang branch manager. Narinig ang ringtone. Tut, tut. Hello, Ginang Sofia? May naiwan po ba kayo? Narinig ang alertong boses ni Ginoong Reyes sa kabilang linya. Siguradong nagulat siya dahil kalalabas lang ni Sofia mula sa kanyang opisina 10 minuto ang nakalipas. Dahan-dahang umubo si Sofia, inaayos ang tono ng kanyang boses. Kailangan niyang magtunog na kalmado, medyo nag-aalala, ngunit may awtoridad pa rin. Nagsimula na ang pag-arte. Ginoong Reyes, pasensya na sa abala, kailangan ko ng tulong ninyo. Urgent. Sabi ni Sofia. Ano po iyon, Ginang Sofia? May problema po ba sa transfer kanina? Naging seryoso ang tono ni Ginoong Reyes. Hindi tungkol doon. Ganito po kasi, pinutol ni Sofia ang kanyang pangungusap para sa dramatic effect. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Leo sa loob ng tindahan, na ngayon ay isinusuot na ang kuwintas sa leeg ni Chloe. Si Chloe ay tila tuwang-tuwa. Tinitingnan ang sarili sa isang maliit na salamin na hawak ng sales lady. Kakatawag lang sa akin ni Leo. Sabi niya, nawawala raw ang wallet niya, nadukutan habang may meeting sa labas. Nagsinungaling si Sofia ng tuloy-tuloy. Isang napakalohikal na kasinungalingan. Nasa wallet na iyon ang supplementary Infinite Prestige card na konektado sa main account ko. Alam niyo naman po, di ba? Halos walang limit ang card na yon. Naku, delikado po yan, Ginang Sofia. Ang isang card na ganoon klase, kapag napunta sa maling kamay, maaaring maubos ang laman sa loob lamang ng ilang minuto, nag-aalalang sagot ni Ginoong Reyes. Iyon nga po ang kinatatakutan ko, Ginoo. Baka subukan agad ng magnanakaw na gamitin ito sa mga luxury store para mabilis na ma-encash. Ibablock ko na po ngayon din, Ginang Sofia. Sandali po, Ginoo, mabilis na sabi ni Sofia. Huwag niyo lang pong i-block ng basta-basta. Gusto kong iset ninyo ang status ng card bilang stolen fraud attempt. Para kung may susubok na iswipe ang card sa loob ng susunod na 5 minuto, tatanggihan ito ng EDC machine na may security code na stolen. At pakisigurado pong magpapadala ang sistema ng bangko sa akin ng notifikasyon ng lokasyon ng bigong transaksyon. Pwede po ba yon? Siyempre po, pwede. Ganoon po talaga ang aming SOP para sa mga priority card na inireport na nawawala. Input ko na po sa central system ngayon din. Status, card lost, stolen, permanent block. Mga 2 minuto lang po bago ito maging active sa lahat ng merchant networks. Gawin niyo na po ngayon, Ginoo. Hihintayin ko ang kumpirmasyon ninyo. Sige po, Ginang Sofia. Pinoproseso na po. Ayan, tapos na. Ang card na nakapangalan kay Ginoo Leo Alcantara, na nagtatapos sa 4088, ay deactivated na simula sa segundong ito. Kung may anumang transaksyon pagkatapos nito, automatiko itong declined at ituturing na illegal. Maraming salamat, Ginoong Reyes. You're a lifesaver.
Sasabihan ko na lang si Leo na asikasuhin ang replacement card sa susunod na linggo para matuto siyang mag-ingat, sabi ni Sofia sa tonong parang isang asawang pinapagalitan ang pabayang asawa. Walang anuman po, Ginang Sofia. Ikinagagalak kong matulungan kayong protektahan ang inyong mga ari-arian. Natapos ang tawag. Ibinaba ni Sofia ang kanyang telepono. Bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang labi. Bumubuo ng isang nakakatakot na ngisi. Nakalatag na ang bitag. Hawak ni Leo ang magic card na palagi niyang ipinagmamalaki. Isang card na ang bill ay palaging binabayaran ng buo ni Sofia bawat buwan, gamit ang dibidendo mula sa kumpanyang minana niya sa kanyang ama. Madalas makalimutan ni Leo, o nagkukunwaring nakakalimot, na ang lahat ng karangyaang kanyang tinatamasa ang kotse na kanyang minamaneho. Ang social status na kanyang ipinagmamalaki ay nagmula kay Sofia. Kung wala si Sofia, si Leo ay isang ordinaryong operations manager lamang na may standard na sahod na hindi kailanman sasapat para makabili ng brilyante na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Enjoy your last 5 minutes of pride, Leo, bulong ni Sofia. Tumingin siya sa kanyang relo. 1:15 p.m. Oras na para maghanap ng magandang pwesto. Sa tapat mismo ng La Jolla Real, may isang open space cafe na tinatawag na Cafe Diem. Ang lokasyon ng cafe ay bahagyang mas mataas kaysa sa ground floor, na nagbibigay ng perpektong tanawin sa pangunahing pasilyo ng mall, kabilang ang entrance ng jewelry store. Pumasok si Sofia sa cafe. Pinili niya ang isang mesa sa sulok, malapit sa glass barrier. Mula rito, para siyang isang manonood sa VIP section na handa ng panoorin ang isang laban ng mga gladiator. Good afternoon, ma'am. What's your order? Tanong ng isang magalang na waiter habang inaabot ang menu. Iced Americano, no sugar, and a slice of cheesecake. Sagot ni Sofia nang hindi tumitingin sa menu. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa tindahan sa tapat. Okay, ma'am. One moment, please. Habang naghihintay ng kanyang order, bumalik ang alaala ni Sofia sa nangyari kaninang umaga. Peteng AM. Nag-aalmusal sila. Si Leo ay tila nagmamadali habang inuubos ang kanyang tapsilog. Late ako uuwi mamaya ha, mahal, sabi ni Leo habang inaayos ang kanyang kurbata. Overtime na naman? Tanong ni Sofia noon. Oo, may meeting ako kasama ang isang kliyente mula Cebu. Napaka-importante para sa bagong condominium project. Baka gabihin ako, mauna ka nang matulog. Naalala ni Sofia na nag-alok pa siyang ipagbaon ito ng tanghalian, ngunit tumanggi si Leo, sinabing sa labas na lang sila kakain ng kliyente. Kliyente mula Cebu. Ha, ang kliyenteng iyon pala ay isang batang babae na naka-miniskirt, na ngayon ay malanding tumatawa habang itinuturo ang mga singsing sa display. Dumating ang order ni Sofia, isang malamig na itim na kape. Dahan-dahan niya itong hinalo. Ang straw na tumatama sa yelo ay lumikha ng isang maliit na kalansing. Sa kabilang banda, nagsimula ng umusad ang mga pangyayari. Mukhang tapos nang pumili si Chloe. Nakikita ni Sofia ang sales lady na naglalabas ng calculator. Nagtatype ng mga numero, at ipinapakita ito kay Leo. Tumangulang si Leo, tila walang pakialam. Ang kanyang kilos ay parang isang old money na hindi nag-aalala sa presyo. Napakayabang mo, Leo, sabi ni Sofia sa kanyang isip. Pumalakpak ng bahagya si Chloe at niyakap ng mahigpit ang braso ni Leo. Ang mukha ng babae ay nagpapakita ng tagumpay. Siguro sa isip niya, nakuha na niya ang puso ng kanyang boss at nakatanggap ng isang mamahaling regalo. Tiyak na pakiramdam ni Chloe ay nasa alapaap siya, mas minamahal kaysa sa legal na asawa na nasa bahay. Pagkatapos ay idinukot ni Leo ang kanyang itim na leather wallet mula sa likurang bulsa. Regalo rin mula kay Sofia. Mula sa wallet na iyon, inilabas niya ang isang eleganteng itim na card, ang Infinite Prestige Card. Ang card na 2 minuto pa lang ang nakalipas ay may status ng stolen sa buong sistema ng pagbabangko sa bansa. Ininom ni Sofia ang kanyang kape. Mapait. Ngunit ang pait ng kape ay hindi maikukumpara sa pait sa kanyang puso. Ngunit sa paglipas ng bawat segundo, ang sakit ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang malupit na kuryosidad. Gusto niyang makita ang mukha ni Leo kapag ang kanyang maskara bilang mayaman ay sapilitang tinanggal. Nakita ni Sofia si Leo na iniabot ang card sa kahera nang may kumpiyansa. Tinanggap ito ng kahera gamit ang 2 kamay, yumuko bilang paggalang, at naglakad patungo sa EDC machine sa counter. 1. Bilang ni Sofia sa kanyang isip. 2. 3. Magsisimula na ang palabas. Sa loob ng tindahan, nakangiti pa rin si Leo habang nakatingin kay Chloe. Pagkatapos nito, kakain tayo sa steakhouse sa itaas. Ha,
Mahal, bulong ni Leo. Gusto mo ba yung set ng alahas? Sobra, Leo. Salamat ha. Ikaw talaga ang pinaka nakakaintindi sa akin. Hindi tulad ng asawa mong praning at manang. Sagot ni Chloe sa isang pinalambing na tono. Bahagyang tumawa si Leo. Shh! Huwag mo siyang pag-usapan dito. Sa counter, ipinasok ng kahera ang card sa EDC machine. Inilagay niya ang halaga ng transaksyon. Alabang milyon, 5,050,000. Naghihintay ng koneksyon. Ang indicator light ay kumislap ng berde, pagkatapos ay biglang naging pula. Isang mahabang, matinis na tunog ang narinig. Sa maliit na screen ng machine, lumitaw ang mga salitang, Declined. Do not honor. Napakunot noo ang kahera. Sinubukan niyang iswipe ulit. Baka may problema lang sa signal. Inulit niya ang proseso. Beep. Declined. Retain card. Ang utos na retain card ay isang seryosong instruksyon mula sa bangko. Nangangahulugan ito na hindi dapat ibalik ng kahera ang card sa customer dahil may indikasyon ng krimen. Ang kahera, isang may edad na lalaki na may karanasan, ay agad na tumingin kay Leo ng may ibang tingin. Ang respeto kanina ay nawala. Napalitan ng pagdududa. Sumenyas siya sa security guard na nakatayo malapit sa pinto. Pasensya na po, sir. Sabi ng kahera sa medyo malakas na boses, na naging dahilan upang mapalingon ang ibang mga customer. Declined po ang card ninyo. Nawala ang ngiti ni Leo. Declined? Anong ibig mong sabihin? Unlimited ang limit niyan. Imposibleng overlimit. Hindi po overlimit, sir. Decline po. Ang nakalagay ay stolen card. Ano? Tumaas ang boses ni Leo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Card ko yan. Tingnan mo ang pangalan Leo Alcantara. Subukan mo ulit. 2 beses na po naming sinubukan, sir. Pareho po ang resulta. At ayon po sa procedure ng bangko, pasensya na po, kailangan naming itago ang pisikal na card. Inilayo ng kahera ang card mula kay Leo. Ibalik mo ang card ko. Nagsimulang magpanik si Leo. Namula ang kanyang mukha. Si Chloe, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsimulang malito at mapahiya. Leo, bakit ganon? Hindi ka ba nagbabayad ng bill? Hindi. Siguradong may problema sa sistema ng bangko. Sigaw ni Leo. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang sentido. Wala siyang dalang ganoong kalaking cash. Ang laman ng iba niyang debit card ay sapat lang para sa tanghalian, hindi para sa brilyante. Lahat ng kanyang malalaking pondo ay nasa card na iyon. Isang card na ang pinagmula ng pondo ay ang account ni Sofia. Lumapit ang security guard. May problema po ba rito, sir? Itong baliw na to. Ayaw ibalik ang card ko. Sigaw ni Leo. Sir, pakikalma lang po. Sinusunod lang po namin ang procedure. Kung kayo po ang tunay na may-ari, pakitawagan po ang bangko ninyo ngayon, sabi ng store manager, na lumabas mula sa likod. Pero sa ngayon, hindi po namin mapoproseso ang transaksyon at kailangan naming tawagin ang security ng mall dahil may indikasyon ng fraud. Lalong uminit ang sitwasyon. Ang mga tao sa labas ng tindahan ay nagsimulang magkumpulan para manood. Si Sofia, sa kabilang cafe, ay kalmadong nanonood habang hinihiwa ang kanyang cheesecake. Sige, Leo. Sino ang tatawagan mo ngayon? Wala kang ibang matatakbuhan kundi ako. Dinukot ni Leo ang kanyang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mobile banking app para maglipat ng pondo. Failed. Your account has been temporarily blocked. Please contact the call center. Gumuho ang mundo ni Leo. Nasa bitag siya. Dinala niya ang kanyang kerida, nagpasikat ng yaman, ngunit ngayon ay inaakusahan siyang manloloko sa harap ng publiko. Si Chloe ay unti-unti nang lumalayo, nagkukunwaring tumitingin sa ibang display dahil nahihiya siyang mapagtinginan. Lintik! Bulong ni Leo. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang tawagan ang nag-iisang tao na makakapagligtas sa kanya. Ang taong kanyang pinagtaksilan 5 minuto pa lang ang nakalipas, nag-vibrate ang telepono ni Sofia sa mesa. Ang pangalan sa screen, asawa ko. Hinayaan niya itong mag-ring ng 3 beses. 1, 2, 3. Sinagot niya ang tawag sa isang malambing na boses. Hello, mahal? Napatawag ka? Akala ko ba may meeting ka kasama ang kliyente? Mahal. Sofia. Ang boses ni Leo ay puno ng panik at takot. Tulungan mo ako. Hindi gumagana ang credit card ko. Ikaw ba ang nag-block? Nagkunwaring nagulat si Sofia. Ha? Ako? Hindi ba't nanakaw ang wallet mo? Ano? Anong nanakaw? Nasa tindahan ako.
May bibilhin lang sanang ipinabibili ng kliyente. Tumawag sa akin si Ginoong Reyes mula sa bangko. Leo, mabilis na sabi ni Sofia, binabaliktad ang sitwasyon. Sabi niya may kahina-hinalang transaksyon na daan-daang libo sa isang jewelry store. Na-detect daw ng sistema ng bangko na hindi iyon ang karaniwang spending habit mo, kaya automatikong na-block dahil akala nila ninakaw ang card mo. Nagulat ako. Akala ko talaga nawawala ang wallet mo, kaya pumayag ako sa pag-block para sa seguridad. Diyos ko, Sofia! Umungol si Leo sa pagkabigo. Ako yon. Ako ang namimili. Alisin mo ang block ngayon din. Nakakahiya. Pinagtitinginan na ako ng mga tao. Ah, ikaw pala yon. Pinigilan ni Sofia ang isang mapait na tawa. Akala ko ba meeting para sa condo project? Bakit ka nasa jewelry store? Anong binibili mo na lampas 1,000,000? Natahimik sandali si Leo. Nabilaukan siya sa sarili niyang laway. Nalaman niyang nahuli na siya sa kanyang kasinungalingan. Ito ay para sa investment. Mahal. Ipapaliwanag ko mamaya. Paki-unblock mo na ngayon. Gusto na akong dalhin ng security sa office nila. Hindi pwede, Leo. Kalmadong sagot ni Sofia. Kapag ang status ay stolen na, kailangan ng personal na verifikasyon sa bangko para ma-unblock. Oh, teka. Nasaan ka ba ngayon? Anong jewelry store? Nasa Greenbelt, sa La Jolla Real, mahinang sagot ni Leo. Diyos ko, nagkataon. Nandito rin ako sa mall, Leo. Naghahanap ng regalo para kay mama. Pupunta ako dyan ngayon. Huwag! Sigaw ni Leo. Kung darating si Sofia at makikita si Chloe, katapusan na niya. Bakit hindi? Kung pupunta ako dyan, may papaliwanag ko sa manager na asawa kita at mababayaran ko gamit ang debit card ko. Gusto mo bang kaladkarin ka ng guwardiya? Mahinang banta ni Sofia. Natahimik si Leo. Tumingin siya kay Chloe. Sumenyas siya na umalis na ito. Si Chloe, nahiyang-hiya na, ay agad na kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas ng tindahan nang hindi lumilingon. Iniwan si Leo na mag-isa at mukhang tanga. Nang makitang nakaalis na si Chloe, napabuntong hininga si Leo. Sige, pumunta ka na rito. Bilisan mo, mahal. Tulungan mo ako. Hintayin mo ako dyan. 5 minuto, darating ako, sabi ni Sofia. Ibinaba ni Sofia ang telepono. Inubos niya ang natitirang kape hanggang sa huling patak. Tumayo siya, inayos ang kanyang blouse, at isinuot ang perpektong maskara ng isang nag-aalalang asawa. Oras na para umarte, bulong niya. Lumabas siya ng kafe patungo sa kulungan ng leon upang iligtas ang tupa, na sa katotohanan ay isang lobong nagbabalat kayo. Akala ni Leo ay tapos na ang problema kapag dumating si Sofia para magbayad. Hindi niya alam. Ang pagdating ni Sofia ang simula ng kanyang tunay na impyerno. Pumasok si Sofia sa La Jolla Real, na may istilong kabaligtaran ng magulong sitwasyon sa loob. Naglakad siya ng mahinahon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang pag-aalala hindi sobra, ngunit sapat upang kumbinsihin ang sino man na siya ay isang mapagmalasakit na asawa. Malapit sa counter, nakatayo si Leo na putlang-putla. Ang kanyang mamahaling polo ay medyo lukot sa manggas. Marahil dahil sa sarili niyang pagkukuyumos sa kaba. Sa tabi niya, ang store manager at isang security guard ng mall ay nakatayo ng alerto, na para bang tatakas si Leo anumang oras. Leo! Tawag ni Sofia. Bahagyang nilakasan ang boses para marinig ng lahat. Lumingon si Leo, at ang laking ginhawa sa kanyang mukha ay kitang-kita, na para bang nakakita siya ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Mahal! Lumapit si Sofia, at marahang hinawakan ang braso ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang paninigas ng mga kalamnan ni Leo, at ang malamig na pawis sa kanyang balat. Tumingin si Sofia sa store manager, nang may matatag ngunit magalang na tingin. Magandang hapon po. Ako po si Sofia Alcantara, asawa ni Ginoong Leo, sabi niya habang inilalabas ang kanyang ID at platinum debit card. Pasensya na po sa hindi pagkakaunawaan. Tulad ng ipinaliwanag ko sa telepono kanina, nagkaroon lang ng miscommunication sa bangko dahil sa hinala ng data theft. Hindi po manloloko ang asawa ko. Napabuntong hininga ang manager. Nabawasan ang tensyon sa kanyang mga balikat. Nakilala niya si Sofia bilang isang matagal ng VIP customer. Sinusunod lang po namin ang standard procedure dahil tinanggihan ng EDC machine ang card ni Ginoo na may stolen code. Naiintindihan ko po. Ginagawa niyo lang ang trabaho ninyo. Ngumiti si Sofia ng may pag-unawa. Pagkatapos ay lumingon kay Leo na may tingin na mahirap basahin. Leo, paano ka ba naman naging pabaya? Ligtas ba ang wallet mo? Mabilis na tumango si Leo. Ligtas, mahal, ligtas.
Yung credit card lang talaga ang nagka-error. Mabuti naman kung ganoon. Sige, ako na ang mag-aayos ng bayad. Ano ba talaga ang binibili mo at nagkakagulo ng ganito? Tanong ni Sofia, habang tinitingnan ang walang laman na display. Ang set ng alahas na pinili ni na Leo at Chloe ay naibalik na ng sales lady. Napalunok si Leo. Ito ang kritikal na sandali. Imposibleng sabihin niyang para kay Chloe ang alahas. Tumakas na si Chloe, 10 minuto na ang nakalipas. Nautal si Leo. Ang kanyang utak ay umiikot para maghanap ng dahilan. Ang totoo niyan, gusto kitang sorpresahin. Sofia, sa susunod na buwan, ika-7 anibersaryo na natin. Bibilhan sana kita ng set ng brilyante na gusto mo. Pinigilan ni Sofia ang isang mapanuyang ngiti. 3 buwan pa bago ang kanilang anibersaryo. Isang baguhang sinungaling. Naku Leo! Tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig, nagkukunwaring na antig. Naalala mo? Kahit matagal pa. Nakukonsensya tuloy ako na nablock ko ang card mo. Pasensya na ha mahal. Okay lang. Para rin naman sa seguridad. Sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay nagsimulang maging kalmado dahil naniwala siyang gumana ang kanyang kasinungalingan. So, bibilhin ba natin? Tumingin si Sofia sa manager. Pakilabas po ulit ang pinili ng asawa ko kanina. Nag-aalangang inilabas ng sales lady ang set ng kuwintas at hikaw. Tinitigan ito ni Sofia sandali. Ang disenyo ay napakabata at agaw pansin. Hindi ito ang tipo ni Sofia na elegante at minimalist. Malinaw na ito ang gusto ni Chloe. Ang ganda, Leo. Pero, hinawakan ni Sofia ang pendant at ibinalik ito. Medyo masyadong flashy para sa akin. Alam mo namang gusto ko yung mga simple lang. Saka, milyong 250,000 ang halaga. Sayang ang pera mahal. Mas mabuti pang idagdag sa pondo para sa proyekto mong palaging gipit. Ang pangungusap na iyon ay isang sampal sa ego ni Leo. Ipinaalala ni Sofia kung sino ang may pera at kung sino ang nangangailangan nang hindi nagmumukhang mayabang. Ganun ba? Mukhang bigo si Leo, ngunit sa loob-loob niya ay nagdiriwang siya. Hindi niya kailangang gumastos ng pera o pera ni Sofia para sa isang bagay na hindi naman niya naibigay kay Chloe. Sige, kung hindi mo gusto, maghanap na lang tayo ng iba sa susunod ha? Uwi na lang tayo. Ipagluluto kita ng espesyal na hapunan. Bilang paghingi ko ng tawad sa pagkapahiya mo rito. Alok ni Sofia habang inaakay si Leo palabas ng tindahan. Naglakad sila palabas. Pakiramdam ni Leo ay nakaligtas siya sa butas ng karayom. Hindi niya alam. Ang pagkakahawak ni Sofia sa kanyang braso ay hindi tanda ng pagmamahal, kundi ang mahigpit na hawak ng isang guwardiya na ginagabayan ng isang bilanggo pabalik sa kanyang selda. Sa loob ng sasakyan pauwi, si Sofia ang nagmaneho, sinabing baka shocked pa si Leo. Katahimikan ang bumalot sa loob ng marangyang SUV. Dito rin ba sa mall ang meeting mo kanina? Tanong ni Sofia. Oo, sa Starbucks sa baba. Pagkatapos ng meeting, naisipan kong umakyat para tumingin-tingin. Mabilis na sagot ni Leo. Masyadong mabilis. Lalaki ba o babae ang kliyente mo? Lalaki. Si Ginoong. Herman. Mula sa Cebu. Muling nagsinungaling si Leo. Tumango-tango si Sofia. Sana matuloy ang deal mahal, para hindi ka na ma-stress sa cash flow ng opisina. Oo, ipagdasal mo lang. Sumandal si Leo sa upuan at ipinikit ang mga mata. Pagod na pagod siya. Ang pag-arte ay umubos ng kanyang lakas. Sa tabi niya, bahagyang ngumiti si Sofia. Napakaliit. Ginoong Herman mula sa Cebu. Bulong ni Sofia sa isip. Sige Leo, itatala ko ang kathang-isip na pangalan na yan. Kinagabihan, mga alauna ng madaling araw, ang malaking bahay na may estilong Mediteraneo ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga kuliglig mula sa hardin ang maririnig. Sa master bedroom mahimbing na natutulog si Leo, bahagyang nakabukas ang bibig. Marahil ay epekto ng pagod sa isip matapos ang insidente sa mall. Dahan-dahang bumangon si Sofia. Hindi niya binuksan ang ilaw para hindi magising si Leo. Walang ingay siyang lumabas at nagtungo sa kanyang home office sa ibabang palapag. Ang office na ito ang nag-iisang lugar sa bahay na bawal pasukan ni Leo nang walang pahintulot sa dahilan ng confidentiality ng mga kliyente ng pamilya ni Sofia. Binuksan ni Sofia ang kanyang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay nag-ilaw sa kanyang seryosong mukha. Wala nang bakas ng matamis na asawa na nagluto ng paboritong bulalo ng kanyang asawa kaninang hapunan. Ang narito ngayon ay si Sofia, ang chairperson. Si Sofia, ang tagapagpatupad. Binuksan niya ang isang encrypted chat application sa kanyang telepono. Sofia,
Ben, nakuha mo na ba ang data? Ben Auditor. Opo ma'am. Kakasend ko lang sa secure email ninyo. Napakagulo ng bookkeeping. Halatang halata ang ginawa. Binuksan ni Sofia ang email. Si Ben ay isang independent forensic auditor na palihim niyang kinuha noong nakaraang linggo, noong una siyang naghinala sa mga kilos ni Leo na madalas umuwi ng gabi at sa lumalaking gastusin ng opisina. Sa screen ng laptop ay nakalatag ang mga hanay ng numero sa isang Excel sheet na may mga pulang marka mula kay Ben. Cash flow report ng Alcantara Prime Properties, ang subsidiary na pinamumunuan ni Leo. January 2, Operational Expense, Client Entertainment, I-150,000, Mamahaling Restaurant. January 10, Travel Expense, Cebu, eri 250,000. Alam ni Sofia na hindi pumunta ng Cebu si Leo sa petsang iyon. January 15, Purchase of Office Assets. Electronics, ER 350,000. Walang bagong kagamitan sa opisina. January 22, Transfer to Third Party. Consultant Fee, Chloe Andal, 100,000. Napako ang tingin ni Sofia sa pangalang iyon, Chloe Andal. So, Chloe Andal ang buong pangalan niya. Tinatype ni Sofia ang pangalan sa search engine. Agad na lumabas ang kanyang mga social media account, isang public na Instagram. Sinuri ni Sofia ang mga litrato. Unang litrato, si Chloe sa isang mamahaling restaurant, Petsa, January 2. Pangalawang litrato, si Chloe na may bagong branded na bag, Petsa, January 15. Caption, Self-reward? No, HIS reward. Itinugma ni Sofia ang mga petsa ng litrato sa mga kahinahinalang gastusin sa financial report. Perpektong tugma. Ginamit ni Leo ang pera ng kumpanya, ang perang minana mula sa ama ni Sofia upang tustusan ang lifestyle ng babaeng ito. Ang bag na iyon, ang hapunan na iyon, marahil pati ang apartment na tinitirhan ni Chloe. Lahat ay binayaran gamit ang pinaghirapan ng ama ni Sofia. Kumulo ang dugo ni Sofia, hindi dahil sa selos. Ang selos ay namatay na kaninang tanghali sa jewelry store. Ang nararamdaman niya ngayon ay pandidiri. Si Leo ay hindi lang taksil sa pag-ibig, isa siyang magnanakaw. Nagnakaw siya mula sa kamay na nagpapakain sa kanya. Nag-type ulit si Sofia ng mensahe kay Ben. Sofia, kailangan ko ng pisikal na pruweba ng mga transfer. Kumpletong bank statement ni Chloe, kung posible. Ben, medyo mahirap po yan kasi ibang bangko ma'am. Pero kaya kong kunin ang data mula sa records ng nagpadala account ni Ginoong Leo. Bukas ng tanghali, ihahatid ko ang hard copy. Huwag po sa opisina. Sofia, sa dati nating tagpuan. Salamat Ben. Isinara ni Sofia ang kanyang laptop. Umupo siya sa dilim sa loob ng ilang minuto, pinapakalma ang kanyang paghinga. Biglang nag-vibrate ulit ang kanyang telepono. Hindi mensahe mula kay Ben, kundi isang notifikasyon mula sa mobile banking app ni Leo na palihim na naklone ni Sofia ang access sa kanyang telepono. Bilang majority shareholder, may admin access siya sa lahat ng corporate accounts. Outgoing transaction, 20,000 to GCash. Chloe Andal. Time. 35 da manhã. Napalingon si Sofia sa hagdanan. Siguradong gumising sandali si Leo. Nagpadala ng pera isang paumanhin sa kanyang kabit pagkatapos ay natulog ulit. Ang daling, 20,000 ay marahil para suyuin si Chloe na nagalit dahil hindi nakuha ang brilyante. Napakababa ng halaga mo Leo, bulong ni Sofia. Bumalik si Sofia sa kwarto. Dahan-dahan siyang pumasok sa ilalim ng kumot, humiga sa tabi ng lalaking ngayon ay parang isang kasuklam-suklam na estranghero. Gumalaw ng bahagya si Leo. Ang kanyang kamay ay yumakap sa bewang ni Sofia habang natutulog. Hindi ito inalis ni Sofia. Hinayaan niyang hawakan siya ng maruming kamay na iyon. Enjoy your sleep tonight, Leo, sabi ni Sofia sa kanyang isip. Dahil malapit nang hindi ka makakatulog ng mahimbing habang buhay. Kinabukasan sa opisina, masama ang timpla ni Chloe. Sobrang sama. Inihagis niya ang isang tumpok ng dokumento sa kanyang mesa na ikinagulat ng kanyang katabi. Hoy, Chloe, anyari sa'yo? Ang aga-aga parang galit sa mundo. Tanong ni Rina, isang katrabaho. Manahimik ka nga. Ang sakit ng ulo ko, sagot ni Chloe. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono. Pumasok na ang ay ng 20,000 na pinadala ni Leo, ngunit hindi iyon sapat para gamutin ang kanyang kahihiyan. Kahapon, kailangan niyang tumakbo palabas ng jewelry store na parang magnanakaw. Nakita pa niya mula sa malayo kung paano dumating ang asawa ni Leo na puno ng karangyaan, habang siya ay nagtatago sa banyo ng mall sa loob ng kalahating oras.
Nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Leo. Leo, mahal, sorry sa nangyari kahapon. Masyadong mapaghinala ang asawa ko. Nablock lahat ng credit card ko. Babawi ako. Doble pa, kapag na-release na ang pondo ng proyekto. Suminghal si Chloe. Pangako. Puro pangako. Nag-type siya ng sagot. Chloe, hindi ko kailangan ng pangako, Leo. Sobrang napahiya ako kahapon. Sabi mo big boss ka. Pero pati credit card mo kontrolado ng asawa mo. Ano ka ba? Asawa o alila? Pinindot niya ang send. Alam niya kung anong butones ang pipindutin para matrigger ang ego ng isang lalaking tulad ni Leo. Sa main office, sa kanyang marangyang opisina na parang kulungan, binasa ni Leo ang mensahe na may namumulang mukha. Litong-lito siya. Dumating si Sofia sa opisina ngayon. At hindi lang dumating, umupo si Sofia sa opisina ng chairperson, ang dating opisina ng ama nito, at ipinatawag ang buong finance team para sa isang routine audit. Walang magawa si Leo. Hindi niya mapuntahan si Chloe, hindi makatawag. At ngayon, sinusukol pa siya ni Chloe. Palihim na nag-reply si Leo sa ilalim ng mesa. Leo, maging pasensyosa ka naman, mahal. May bigla ang audit si Sofia. Mainit ang sitwasyon. Huwag mo nang dagdagan ang stress ko, Chloe. So mas takot ka sa asawa mo. Sige, kung hindi ako makakatanggap ng sapat na kabayaran ngayong linggo, maghiwalay na lang tayo. O baka ako na mismo ang pumunta diyan sa main office para makipagkilala kay Ginang Sofia. Mukha naman siyang mabait. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Isang tunay na banta. Alam ni Chloe kung nasaan ang main office. Kung pupunta siya doon at gagawa ng iskandalo habang nag-audit si Sofia, katapusan na niya. Nagpanik si Leo. Wala siyang malaking cash. Lahat ng access niya sa pera ay binabantayan ni Sofia matapos ang insidente kahapon. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Leo. Pumasok si Sofia nang hindi kumakatok. Muntik nang ihagis ni Leo ang kanyang telepono sa gulat. Uy, mahal, nagulat ako, sabi ni Leo. Itinatago ang screen ng kanyang telepono. Ngumiti ng matamis si Sofia. May dala siyang 2 tasa ng kape. Pasensya na, Leo. Dinalhan kita ng kape. Mukha kang tensyonado. Natatakot ka ba sa resulta ng audit? Ha? Hindi Malinis ang records natin. Pagtanggi ni Leo. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Marami lang talagang trabaho. Inilapag ni Sofia ang kape sa mesa at umupo sa gilid nito, bahagyang mas mataas kay Leo. Isang posisyon ng kapangyarihan. Leo, mamayang gabi, kumain tayo sa labas ha? Gusto kong kumain ng steak. Siha. Saan? Sa The Keg sa BGC. Masarap daw doon. Saka, may gusto akong pag-usapan tungkol sa future ng career mo, sabi ni Sofia habang inaayos ang kwelyo ni Leo. Kumabog ang dibdib ni Leo. The Keg sa BGC. Paboritong lugar iyon ni Chloe. Madalas mag-post si Chloe na nandoon siya. Madalas siyang tumambay doon tuwing Biyernes ng gabi kasama ang mga kaibigan. At ngayon ay Biyernes. Wag na lang doon, mahal. Sobrang traffic sa BGC tuwing Biyernes. Sa malapit na lang sa bahay, sabi ni Leo. Umiling si Sofia. Ayoko. Doon ko gustong kumain. Kailangan doon. Nakapag-reserve na ako ng table para mamayang 8 p.m. Huwag kang mail late ha. Tinapik ni Sofia ang pisngi ni Leo at lumabas. Ituloy mo na ang trabaho mo. Huwag kang puro cellphone. Nang makaalis si Sofia, nanghina si Leo. Mabilis siyang nag-text kay Chloe. Leo, huwag kang pupunta sa The Keg sa BGC mamaya. Doon kami kakain ni Sofia. Huwag kang magpapakita. 2 check. Nabasa, ngunit walang reply. Sa kabilang dako, napangisi si Chloe. Oh, gusto mong ipagyabang ang relasyon niyo sa tambayan ko? Sige Leo, gabi na sa The Keg, at puno ang restaurant. Ang malabong ilaw, malumanay na jazz music, at amoy ng inihaw na karne ay pumuno sa hangin. Si Sofia at Leo ay nakaupo sa isang magandang pwesto sa gitna. Napakaganda ni Sofia sa kanyang simpleng itim na damit. Samantala, si Leo ay balisa. Ang kanyang mga mata ay palaging sumusulyap sa pinto. Bakit ka ganyan, Leo? Sinong hinahanap mo? Tanong ni Sofia habang hinihiwa ang kanyang steak. Wala. Medyo naiinitan lang ako, sagot ni Leo, mabilis na ininom ang kanyang tubig. Talaga? Ang lamig kaya ng aircon. Ngumiti si Sofia. Ang sarap ng karne. Kaya pala maraming kabataan ang tumatambay dito. Baka pati yung maganda mong sekretarya. Paborito rin niya rito. Nabilaukan si Leo. Marahan siyang inabutan ni Sofia ng tissue. Dahan-dahan, Leo.
Bakit ka nagulat? Sino nga ulit ang pangalan ng sekretarya mo? Si Chloe, di ba? Oo, si Chloe. Bakit mo natanong? Wala lang. Nakita ko kasi sa expense report na may consultant fee na nakapangalan sa kanya. Nagtataka lang ako, kailan pa naging consultant ang isang sekretarya? Dalawa ba ang trabaho niya? Diretsong tumingin si Sofia sa mga mata ni Leo. Nanigas si Leo. Hindi niya inaasahan na pag-uusapan ni Sofia ang audit sa isang pampublikong lugar. Mali lang siguro ng input yon, Sofia. Iche-check ko. Huwag ka munang mag-isip ng masama. Hindi ako nag-iisip ng masama. Nagtatanong lang. Ngumiti ulit si Sofia. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Bigla, mula sa pinto, narinig ang isang pamilyar na tawa ng babae. Napalingon si Leo. Doon, naglalakad ng may kumpiyansa si Chloe kasama ang dalawang kaibigan. Nakasuot si Chloe ng isang napakaagaw pansin na pulang damit. Kabaligtaran ng itim na damit ni Sofia. Nakita sila ni Chloe. Siyempre, sinadya niya ito. Sa halip na umiwas, naglakad siya ng diretsyo, nilagpasan ang kanilang mesa. Nang magkasalubong sila, huminto siya sandali, nagkukunwaring nagulat. Ay, Sir Leo! Bati ni Chloe sa isang matamis ngunit malakas na boses. Pakiramdam ni Leo ay gusto na niyang lamunin ng lupa. Uy, Chloe! Kumakain ka rin pala rito? Opo sir, regular po. Ikinampay ni Chloe ang kanyang buhok at tumingin kay Sofia, sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Kayo po si Ginang Sofia, di ba? Ang asawa ni Sir. Dahan-dahang inilapag ni Sofia ang kanyang kubyertos. Hindi siya tumayo. Nanatiling nakaupo ng may karangyaan. Tinitigan niya si Chloe na parang isang reyna na tumitingin sa isang bastos na utusan. Oo, ako si Sofia. At ikaw si Chloe, empleyado ng asawa ko. Personal secretary po, ma'am. Pagtatama ni Chloe, na may diin sa salitang personal. Ah, sekretarya. Narinig ko, mahusay ka raw sa multitasking, pati mga bagay sa labas ng opisina. Inaasikaso mo, patutsada ni Sofia. Ngumisi si Chloe. Tinutulungan ko lang po kung ano ang kailangan ni Sir Leo. Minsan kasi, kailangan niya ng tulong na hindi niya nakukuha sa bahay. Naging napakalamig ng hangin sa kanilang mesa. Putlang-putla si Leo. Takot siyang baka sumabog si Chloe. At ibunyag ang lahat. Chloe, naghihintay na ang mga kaibigan mo doon. Mabilis na sabi ni Leo, sinusubukang paalisin siya. Okay lang po, sir. Relax lang. Tumawa si Chloe. Sige po. Ginang Sofia. Enjoy your romantic dinner. Naglakad si Chloe papunta sa kanyang mesa. 3 mesa lang ang layo mula sa kanila. Habang kumakain, patuloy na tumitingin si Chloe kay Leo. Minsan ay itataas ang kanyang baso na parang nagto-toast. Hindi malunok ni Leo ang kanyang pagkain. Samantala, si Sofia ay kalmadong inubos ang kanyang steak. Ang agresibo ng sekretarya mo. No. Leo. Komento ni Sofia. Mag-ingat ka. Ang mga babaeng ganyan. Gagawin ang lahat para umangat sa buhay. Baka ikaw ang maging biktima. Oo, Sofia. Pagsasabihan ko siya sa opisina. Mahinang sagot ni Leo. Mabuti. Ay, oo nga pala. Tungkol sa opisina, pinunasan ni Sofia ang kanyang bibig. Naging seryoso ang kanyang mukha. May maganda akong alok para sayo. Isang solusyon sa problema mo sa pera. Biglang nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Leo. Nagsisimula na ang susunod na kabanata, sabi ni Sofia sa kanyang isip. Inilabas ni Sofia ang isang tablet mula sa kanyang bag. Binuksan niya ang isang presentasyon. Alam mo yung malaking lupain ni Papa sa Surigao, na hindi pa nagagalaw? Isang minahan na kalalabas lang ng permit noong nakaraang buwan. Sinimula ni Sofia ang kanyang pain. Tumango si Leo. Siyempre, alam niya iyon. Naisip ko, tama ka Leo. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Palagi ka nalang tinitingnan bilang asawa ni Sofia o manugang ng boss. Mahirap yun para sa ego ng isang lalaki. Sabi ni Sofia na may pekeng simpatiya. Naantig si Leo. Oo Sofia, iyon ang nararamdaman ko. Gusto kong patunayan na kaya ko ring mamuno ng isang malaking proyekto. Kaya ibibigay ko sa iyo ang buong responsibilidad sa proyekto sa Surigao. 100%, sabi ni Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Seryoso Sofia. Seryoso. Gusto kong ikaw ang maging president at CEO ng bagong subsidiary na hahawak sa proyektong ito. Ang pangalan Mindanao Prosperity Mining Corp. Ikaw ang may kontrol sa lahat. Biglang nagliwanag ang mukha ni Leo.
Ang mga anino ng bilyon-bilyong piso ay sumasayaw sa kanyang isipan. Kung hawak niya ang proyektong ito, hindi na niya kailangang matakot sa credit card limit. Mabibilhan niya si Chloe hindi lang ng kuwintas, kundi ng buong jewelry store. Pero may kondisyon, Leo, sabi ni Sofia. Ano yon? Kahit ano, gagawin ko. Dahil malaki at delikado ang proyektong ito, kailangan ng commitment. Pipirma ka sa isang kasunduan na ikaw ang may buong legal at pinansyal na pananagutan. Kung kumita, makakakuha ka ng 20% bonus mula sa net profit. Napakalaking halaga niyon, Leo. Pero kung malugi dahil sa maling pamamahala, responsibilidad mo iyon, hindi ng parent company. Si Leo, na nasilaw na sa 20% bonus at buong kontrol, ay hindi na nag-isip. Sa kanyang mayabang na isip, sigurado siyang kaya niya ito. Payag ako, Sofia. Ganyan naman talaga sa negosyo. High risk, high return, sabi niya. At isa pa, dahil nasa Surigao ang proyekto, kailangan mong manatili doon sa unang 3 buwan. Simula sa susunod na linggo. Natahimik si Leo, 3 buwan na malayo sa Maynila. Ngunit pagkatapos ay sumulyap siya kay Chloe. Kung may kapangyarihan at pera na siya, pwede niyang isama si Chloe doon ng palihim. Ito na ang pagkakataon niyang lumayo sa pagbabantay ni Sofia. Handa ako, Sofia. Para sa kinabukasan natin, sabi ni Leo. Ngumiti si Sofia. Isang ngiti ng tagumpay. Kakatapos lang hukayin ni Leo ang sarili niyang libingan. Ang proyekto sa Surigao ay totoo. Ngunit may problema ito sa environmental permit at may hindi pa nare-resolbang away sa lupa sa mga katutubo. Sinadyang hindi galawin ng ama ni Sofia ang lupain dahil masyadong delikado. Sa pagtatalaga kay Leo bilang may buong legal na pananagutan, ginawa ni Sofia ang kanyang asawa bilang pay na haharap sa lahat ng demanda at pagkalugi. At higit sa lahat, puputulin ni Sofia ang lahat ng pondo mula sa main office oras na makarating si Leo doon. Kung ganoon, bukas ng umaga, pirmahan natin ang papeles sa harap ng notaryo. Congratulations, Mr. President and CEO. Sabi ni Sofia habang itinaas ang kanyang baso. Salamat, mahal. You're the best wife, sagot ni Leo. Sa kabilang banda, nakita ni Chloe na nag-toast sila. Kumulo ang dugo niya. Hindi niya alam na ang basong itinaas ni Leo ay isang baso ng lason na papatay din sa kanyang kinabukasan. Kinabukasan, sa main conference room ng Alcantara Holdings Incorporated, mas malamig kaysa karaniwan ang pakiramdam. Sa mahabang mahogany table, nakaupo ang board of directors at ang notaryo ng kumpanya. Si Sofia ay nasa dulo ng mesa bilang chairperson. Sa harap ni Leo, nakalatag ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ang kasunduan para sa Mindanao, Prosperity Mining Corp. Pakibasa po muna ang mga punto, Ginoong Leo, sabi ng notaryo, lalo na ang Artikulo 18 tungkol sa absolute liability ng direktor. Si Leo, nalasing na sa ideya ng pagiging CEO, ay mabilis na binuklat ang mga pahina. Hindi niya binasa ng maigi ang maliit na nakasulat sa pahina. A 45, anumang pagkalugi, legal na usapin, at obligasyong pinansyal na magmumula sa kapabayaan o desisyon ng direktor, ay magiging personal na pananagutan, personal guarantee, ng nasabing direktor, nang hindi isinasangkot ang mga ari-arian ng parent company. Napag-aralan ko na po. Standard lang naman, di ba? Sabi ni Leo. Kinuha niya ang kanyang Mont Blanc pen regalo ni Sofia at pumirma. Bawat lagda ay isang pako na ibinabaon niya sa sarili niyang kabaong. Congratulations, Ginoong Leo, sabi ng notaryo. Pumalakpak si Sofia. Congrats, mahal. Handa na ang tiket mo papuntang Surigao para bukas. Tandaan mo, 3 buwan ka doon. Yes, boss. Kinda ni Leo kay Sofia. Nang hapon na iyon, palihim na nakipagkita si Leo kay Chloe. Inihagis niya ang susi ng isang bagong apartment sa mesa. Mahal, bukas, aalis ako papuntang Mindanao. Sumama ka, ha? CEO na ako ngayon. Doon, titira tayo sa isang villa ng kumpanya. Nagliwanag ang mga mata ni Chloe. Talaga, Leo? Villa? Parang bakasyon. Siyempre. Mag-empake ka na. Pero magkahiwalay tayo ng eroplano para hindi tayo mahalata. Hindi nila alam, ang villa na tinutukoy ni Leo ay mga barracks lamang sa gitna ng gubat. Si Leo mismo ay hindi pa nakakapunta doon. Nakita lang niya ang mga lumang litrato na ipinakita ni Sofia. Nang gabing iyon, mahimbing na natulog si Leo sa tabi ni Sofia. Samantala, si Sofia ay gising, nagpapadala ng mensahe kay Ginoong Reyes sa bangko. Sofia, napirmahan na ang legal na dokumento.
I-activate ang protocol para i-freeze ang assets ng parent company para sa Mindanao Prosperity Mining Corp. Bukas, 12 p.m., putulin ang lahat ng daloy ng pondo. Ginoong Reyes. Copy Ginang Sofia. Ipatutupad. Sinalubong si Leo at Chloe sa Surigao ng nakakapasong init. Nakatayo sila sa labas ng airport. Naghihintay ng sundo. Dumating ang isang luma at maputik na 4x4 pickup. Ito na ang service nyo. Sira ang iba, sabi ng driver. Ang 4 na oras na biyahe ay parang impyerno. Walang aircon, baku-bakong daan. Pagdating nila sa site, ang katotohanan ay mas masakit pa. Walang villa, kundi mga luma at sira-sirang container office at barracks. Anong lugar to, Leo? Sigaw ni Chloe nang makita ang maruming banyo. Sabi mo villa. Kulungan to ng kambing. Teka, tatawagan ko si Sofia, sabi ni Leo. Nang makahanap ng signal, tumawag siya. Sofia, anong ibig sabihin nito? Bakit ganito ang lugar? Sa kabilang linya, kalmado ang boses ni Sofia. Ay, nakalimutan kong sabihin. Ang budget para sa renovation ay para sa susunod na taon pa. Dahil ikaw na ang CEO, trabaho mo ng kumita para makabili ng mga bagong pasilidad, nakasulat sa kontrata yan. Click. Pinatay ang tawag. Sinubukan ni Leo na gamitin ang corporate card para mag-check-in sa isang hotel sa siyudad. Sorry po sir. Declined. Sabi ng receptionist. Sinubukan niya ang kanyang personal card. Declined. Pinutol na talaga ni Sofia ang lahat. Leo, wag mong sabihing wala kang pera? Galit na sabi ni Chloe. Sa huli, ginamit ni Chloe ang sarili niyang naipon para bayaran ng hotel. Nang gabing iyon, nakatanggap si Leo ng email mula sa isang lokal na abogado. Isang notice ng land dispute. Bawal mag-operate ang lahat ng heavy equipment dahil ang lupa ay inaangkin ng isang katutubong tribu. Kailangan niyang humarap sa korte. Napaupo si Leo sa sahig. Mag-isa siya sa isang malayong isla, walang pera, may kasong legal, at may kasamang kirida na nagsisimula ng magreklamo. Lumipas ang isang linggo, lalong lumala ang sitwasyon. Hindi makabalik si Leo sa Maynila dahil pinigil ni Sofia ang kanyang sahod. Binlock na rin ni Sofia ang numero niya. Naubos na ang pera ni Chloe. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sumabog na ang lahat. Nakita ni Chloe ang isang email notification sa telepono ni Leo mula kay Sofia. Leo, huwag kang maging magastos. Kung hindi mo kayang tustusan ang operasyon, ayon sa kontrata, kailangan mong gamitin ang sarili mong pera. Ano't ibig sabihin nito, Leo? Pera mo ang ipapagamit sa'yo. Akala ko ba ikaw ang boss? Sigaw ni Chloe. Kinuha ang telepono. Ibalik mo yan. Sagutin mo ako. May pera ka ba talaga? Sa huli, umamin si Leo. Wala. Binlock ni Sofia ang lahat. Natahimik si Chloe. Namumula sa galit. So lahat ng pinagyayabang mo, galing lang pala sa asawa mo? Isa ka lang palang palamunin. Nawasak ang ego ni Leo. Hayop ka! Inihagis ni Chloe ang telepono ni Leo sa sahig. Nagsisisi akong sumama sa'yo. Akala ko magiging reyna ako, naging pulubi pala. Tumakbo si Chloe pabalik sa kwarto. Sinubukan siyang pigilan ni Leo, pero sinampal siya nito. Huwag mo akong hawakan. Uuwi ako ng Maynila. At isusumbong kita sa asawa mo, para hiwalayan ka na niya. Ngumiti ng mapait si Leo. Sige, isumbong mo. Alam na naman siguro niya. Pero may ibang plano si Chloe. Sa taxi papuntang airport, binuksan niya ang Instagram at hinanap ang account ni Sofia. Nagpadala siya ng direct message. Chloe, andal. Magandang hapon po, Ginang Sofia. Sa tingin ko, kailangan ninyong malaman ang ginagawa ng asawa ninyo sa likod ninyo. Matagal na po kaming may relasyon. Dinala niya ako rito sa Mindanao gamit ang pera ninyo. Ito po ang mga ebidensya. Inattach ni Chloe ang lahat ng litrato nila, mga screenshot ng kanilang usapan kung saan nilalait ni Leo si Sofia, at mga patunay ng mga money transfer. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Lagot ka, Leo. Ang hindi alam ni Chloe, sa Maynila, kalmadong nakaupo si Sofia sa kanyang opisina. Pumasok ang DM. Binuksan niya ito, tiningnan ang mga litrato ng walang anumang sakit. Sa halip, isang malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Salamat, Chloe. Bulong ni Sofia. Hinihintay ko ang bala na to. Pinadali mo lang ang trabaho ko para hindi na ako kumuha ng mamahaling abogado para maghanap ng ebidensya ng adultery. Sunod-sunod niyang ni-screenshot ang lahat at inilagay sa isang folder na pinangalanang Checkmate. Pagkatapos ay nag-reply siya kay Chloe. Sofia,
Salamat sa impormasyon, Miss Andal. Napakalaking tulong ng ebidensyang ito para sa emergency shareholders meeting bukas ng umaga. Enjoy your flight back. Nabasa ni Chloe ang reply sa airport. Nanlamig siya. Shareholders meeting. Bigla niyang naintindihan. Hindi niya sinisira si Leo. Tinutulungan niya si Sofia na katayin si Leo. At bilang tagatanggap ng nakaw na pera, maaari rin siyang madamay. Kinabukasan, sa atin na pong palapag ng Alcantara Tower, napakatindi ng tensyon sa emergency shareholders meeting. Naroon ang mga tiyuhin ni Sofia, mga board member, at si Ben, ang forensic auditor. Ang upuan para sa CEO ng Mindanao Prosperity Mining Corp ay bakante. Mga ginoo at ginang, nagsimula si Sofia. Ang agenda natin ngayon ay ang pagsusuri sa integridad ni Ginoong Leo Alcantara. Umilaw ang projector. Ipinakita ang financial audit, ang mga kahina-hinalang transaksyon. Pagkatapos, ipinakita ang mga litrato at screenshot na ipinadala ni Chloe. Nagkagulo ang silid. Walang hiya, sigaw ng tiyuhin ni Sofia. Ginamit niya ang pera natin para sa babae. Hindi lang yan, sabi ni Sofia. Pumirma rin siya sa isang pekeng kontrata sa Mindanao na nagdulot ng potensyal na pagkalugi na 5 bilyong piso. Krimen yan. Tama, malamig na sagot ni Sofia. At ayon sa Artikulo 18 ng kasunduan, lahat ng pagkalugi ay personal niyang pananagutan. Tumingin siya sa lahat. May 3 akong mungkahi. Una, tanggalin si Ginoong Leo Alcantara sa lahat ng kanyang posisyon. Pangalawa, kasuhan siya para ibalik ang AU 1.5 bilyon at bayaran ang AR 5 bilyong danyos. Pangatlo, i-report siya sa pulisya para sa kasong estafa at qualified theft. Sang-ayon, sabay-sabay na sigaw ng mga shareholder. 3 beses na pumalo ang gavel. Tok, tok, tok. Tapos na ang karera ni Leo. Hindi lang siya tinanggal, may utang pa siyang alangput 5 bilyon sa pamilya ng kanyang asawa. 3 araw ang lumipas, nakauwi si Leo sa Maynila matapos isangla ang kanyang mamahaling relo sa isang pawn shop. Mukha siyang gusgusin at pagod. Dumiretso siya sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Hindi gumana ang remote ng gate. Bumaba siya sa taxi at kinalampag ang gate. Mang Cardo, buksan mo. Ako to. Lumabas ang security guard. Pasensya na po, Sir Leo. Bawal na po kayong papasukin, sabi ni Ma'am. Biglang may humintong itim na sedan. Bumaba ang 2 lalaking naka-Amerikana. Ginoong Leo Alcantara? Ako nga. Sino kayo? Mula kami sa law firm na kumakatawan kay Ginang Sofia Alcantara. Iniabot nila ang isang makapal na sobre. Binuksan ito ni Leo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang laman. 1. Sulat ng pagpapatalsik. 2. Petition for annulment. 3. Demand letter para sa lamang-labang bilyon na dapat bayaran sa loob ng 14 na araw. 40. Notice ng criminal complaint para sa estafa at qualified theft, na may parusang hanggang 20 taong pagkakakulong. Nanghina ang mga tuhod ni Leo. Nalaglag ang mga papel sa mainit na aspalto. May pinapasabi po si Ginang Sofia, sabi ng abogado. Naalala niyo raw ba ang brilyanteng pinili ninyo para sa ibang babae? Mahal daw iyon, pero mas mahal ang presyo ng kataksilan ninyo. Enjoy your new life of poverty. Umalis ang mga abogado. Naiwan si Leo na mag-isa sa labas ng sarili niyang bahay, tinanggal sa trabaho, may bilyon-bilyong utang, at nanganganib makulong. Hiningi ng taxi driver ang bayad. Dinukot ni Leo ang kanyang bulsa. Walang laman. Doon niya napagtanto. Tapos na ang kanyang buhay. At si Sofia, ang babaeng inakala niyang mahina, ay winasak siya nang hindi man lang dinudumihan ang sarili niyang mga kamay. Si Chloe ay nakatira na ngayon sa isang maliit na kwarto sa isang eskinita sa Tondo. Ibinenta na niya ang lahat ng kanyang mga peking bag. Isang araw, kumatok ang mga pulis sa kanyang pinto. Dinala siya sa presinto bilang isang key witness sa kaso laban kay Leo. Maaari ka ring maging suspek sa pagtanggap ng nakaw na yaman. Miss Andal, sabi ng abogado ni Sofia. Pero kung makikipagtulungan ka at isisiwalat ang lahat ng ginawa ni Leo, maaaring hindi ka na namin kasuhan. Walang pag-aalinlangan si Chloe. Sasabihin ko po ang lahat. Siya po ang pumilit sa akin. Siya ang may kasalanan ng lahat. Sa korte, si Leo ay nakaupo sa silya ng akusado, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo, payat at mukhang pagod. Si Sofia ay nasa unahan, nanonood. Nang tumestigo si Chloe, ibinunyag niya ang lahat. Sinisisi si Leo sa bawat detalye. Binasa ng hukumang hatol.
Ang akusadong si Leo Alcantara ay napatunayang nagkasala sa krimen ng qualified theft. Hinahatulan siya ng pagkakakulong ng 10 taon at 6 na buwan. Gumuho ang mundo ni Leo. Habang inilalabas siya ng korte, nagkasalubong sila ni Sofia. Sofia, bulong niya. Masaya ka na? Tumingin si Sofia ng walang emosyon. Hindi ito tungkol sa kasiyahan, Leo. Tungkol ito sa konsekwensya. Ikaw ang pumili ng landas na ito noong tumayo ka sa harap ng jewelry store na iyon. Hinatid lang kita sa iyong destinasyon. Nagsisisi ako, Sofia. Itabi mo ang pagsisisi mo para sa Diyos. Sa mundong ito, tapos na ang oras mo. Tumalikod si Sofia at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay unti-unting nawawala. Ang araw sa Makati ay kulay ginto. Paglabas ni Sofia sa mall, inihatid ng valet ang kanyang bagong sasakyan, isang 2-door sports coupe na binili niya para sa sarili. Umupo siya sa loob, inilagay ang isang paper bag mula sa La Jolla Real sa upuan sa tabi niya. Isang upuan na bakante, ngunit hindi malungkot. May tumawag sa kanyang telepono. Hello, Ma'am Sofia? Mula po ako sa Bureau of Treasury. Ipinapaalam ko lang po na ang mga ari-arian ni Ginoong Leo Alcantara ay isusubasta na bukas. Gusto niyo po bang dumalo? Natahimik si Sofia. Ang bahay na iyon. Ang sasakyan na iyon. Mga alaala. Hindi na po, matatag niyang sagot. Ibenta niyo na po lahat. Ang kikitain, pakidonate na lang po sa isang ampunan sa ngalan ng Wisesa Foundation. Ayokong hawakan ng maruming perang iyon. Napakabuti po ng inyong puso, ma'am. Hindi po kabutihan. Nagtatapon lang po ako ng basura sa tamang lugar. Ibinaba ni Sofia ang telepono. Tinapakan niya ang silinyador. Humaharurot ang sasakyan sa kahabaan ng Ayala Avenue. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya ang sarili. Ang babaeng nanginginig sa likod ng haligi 6 na buwan na ang nakalipas ay wala na. Ang narito ngayon ay ang bagong Sofia. Malaya, makapangyarihan, at hindi nangangailangan ng sinumang lalaki para madama ang kanyang halaga. Kinuha niya ang maliit na kahon ng alahas mula sa paper bag at binuksan ito. Isang napakagandang brilyanting singsing. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Paalam, Leo. Bulong niya sa hangin. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakamagandang investment ay ang pag-invest sa sarili. Ngumiti si Sofia, isang tunay na masaya at malayang ngiti. Pinatugtog niya ang kanyang paboritong kanta, nilakasan ang volume, at sumugod patungo sa abot tanaw. Ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, siya na ang manunulat, direktor, at bida ng sarili niyang kwento.